This is seriously hard-going terrain. But at last I've found what I'm looking for. This is it. This is it. I mean, it's somewhat spread out, but this is it. Yeah. Finally. This is the coca leaf. Cocoa This leaf. is the start of the process of making cocaine. So, Now, yan yung isang you can eat pinaka-main ingredient ng paggawa Yeah. ng coke. Tribes were using this for altitude sickness. Take Who note, would ha? have thought such a Oo, soft, tanungin nyo si Bongbong smooth Marcos, leaf ha? Baka mayroon can din turn siyang into something tanim so yan. powerful. Hola, Jose. Buenos días. Buenos Gracias. dias, senyor! Good to see you. Bien, bien. Coca leaves contain less than 1% cocaine, so the farmer has to pick around 500 kilos of the plant to make just 1 kilo of the drug. 500 kilo to just 1 Jose, kilo para Are you makapaggawa lang. ever worried that you're going to get Sacrifice. raided? Claro, nosotros tenemos Katamaran que mo, estar Toy. esto con mucho miedo porque las autoridades persiguen mucho esto por lo ilícito. Yo soy padre de Tanggalin natin yan, hindi nakita cuatro yung hijos. Would you subtitle. not worry Tanggal, because that's such a umalis young ka family? muna, aking What would the kaibigan family do Parot. if you were to get busted? pues yo le temo, ¿no? Porque para mí es muy difícil dejar mis hijos Pahinga ka muna, aking kaibigan abandonados, ¿no? Parot. Pero Like Jose, I have 4 children. I can imagine the responsibility to provide for them weighs heavily upon him. pues si no tenemos otras oportunidades aquí en Colombia, porque para uno pegarse de otra cosa, porque estas son tierras muy buenas para la agricultura, el plátano, el maíz, la yuca. Puntuhan natin yung sinasabi ni Mamang gumagawa ng coke. Ay ako po'y naaawa sa'yo, sino ka man. Dahil mahirap yung pamilya mo, bla bla bla, ayan lang ang pinagkukuhanan mo ng pagkakakitaan. Pero, sa kabilang dako po sana, inisip nyo man lang yung mga naapektuhan ng produktong ginagawa nyo. Isipin nyo yung bawat butil, bawat pulbos niyan ay napupunta sa sistema ng isang tao, sa ulo, nagkakasira-sira na yung sistema ng tao dahil lang dyan sa ginawa nyo. Isipin yung ilang milyon ng tao yung suminghot ng mga ginawang produkto nyong yan para lang buhayin nyo yung pamilya nyo. Binuhay nyo nga yung pamilya nyo, sinira nyo naman yung milyon-milyon na taong suminghot nyan. Kayo, may choice kayo. Ginawa nyo yan eh. Hindi naman kayo disable. Yung iba nga, walang paa, walang kamay, bulag. Pero marangal, pinipilit nilang magtrabaho ng marangal. Yung may kalidad na hindi nila pwedeng ikahiya, na hindi nakakasira ng buhay ng mga may buhay na tao. Lalo na yung mga kabataan. O kung may mga anak ka, ikaw yung mga anak mo kaya pasingutin mo niyan. Ha? Diba? O ikaw din, Bongbong Marcos. Mag-isip-isip ka. Tutok lang po kayo dito dahil napakaganda nito, napakahalaga nito para ma-educate tayong lahat. Yuca. Pero entonces, nosotros, para cultivar ese producto, para sacarlo al pueblo a venderlo, son muy costosos los pasajes. Como ustedes se dan cuenta de las carreteras, que no tenemos puentes, las carreteras son muy malas, es muy duro para sostenernos de la agricultura. Do you have any idea outside of this jungle of the devastation of what this is causing? Exactly. No, yo no tengo conocimiento porque yo solamente la cultivo, la proceso, saco la droga, la vendo. I'm sure he doesn't understand or unless he's an idiot, simpleton. Yeah. Ang iniisip niya lang, he's a selfish man. He's only thinking of himself, his family, but not the other people affected by that kind of a product na sumasabay, pumapasok, sa kanilang mga sistema sa katawan. And eventually, ang isang taong membro ng pamilya nyo, pag naging dependent sa droga at hindi na makontrol yung pagsisenghot at apektado na yung pag-iisip, apektado na yung pang-araw-araw na gawain, isang parang dilubyo yan sa inyo.
Lalo na kung kasambahay nyo, yung kasama nyo pa sa bahay. Okay lang kung humiwalay na. Medyo less na yung impact, yung epekto sa inyong magpapamilya. Pero kung kasama nyo pa sa bahay, tapos ganun na ang nakikita na obserbahan nyo po, ay mahirap yan. Parang pasaning cross yan. Hindi mo alam kung anong takbo ng isip, tapos bigla na lang nag-iiba ang temperament, at yung kung anong mood swing, o kung ano-ano pang ginagawa, provoking, ganyan. Ewan. Yung may mga experience lang yan sa pamilya yung makaka-relate. Tuloy po tayo. Government have given up on the locals. They've made it more difficult for them to survive. You can't harvest fruit. There's nowhere near enough money to keep that family alive. So the guy's got an alternative. That's not an excuse. He's just talking from the heart in a way that this is it. He needs to get this done to get his kids through school, to get the fuck out of there. The devastation of being caught and what happened to the family would be awful. They'd be kicked out of the house, kicked out of the village, and sadly, the whole family would be ripped apart. You've got this humble farmer. He's got no idea. I don't the violence, accept that as an excuse the at killings, all. and then, the power of cocaine. He's got no idea. In order to earn his Absolutely, $40 a you week, hit the or head roughly in the nail. £30, Jose has to produce I cocaine mean, you paste, hit the which he nail on sells the to the head. drug cartels. His lab, Rather, where it's produced, is another vice versa. 45 minutes walk, hidden deep in the undergrowth. If it's busted, he faces a 20-year jail term. I mean, there's no wonder these little labs don't get busted because we are going It's in even the heart deeper of the than I could ever jungle. imagined. Sino This is bang... more remote than I've ever been. My The God. lab, finally. There's Jesus the Christ. laboratory. No wonder you can't A fucking beautiful find this place. laboratory. Now I've reached the lab, I'm about to find out just what goes into making this destructive drug. Bloody hell. Bloody What hell. a fucking journey. Bloody hell. Jose must extract the cocaine from the plant. A complicated process Look which at involves that. many chemicals. First, he adds cement to the chopped up coca leaves. Unang ingredient po mga katinig, mga kababayan, sa paggawa ng cocaine, semento, binubudbudan niya ng semento yung coca leaves. He's measuring out to the cup cement powder. I mean, this takes squashing grapes for me to a whole new fucking level. Almost like finishing a fucking souffle Blimey. with fresh icing powder. Wow. It's like a icing pie. 12.24. There you go, what's that? After Jose finishes mixing in the cement, the next delightful ingredient is added. Sulfuric acid, dissolved in water. Sulfuric acid dissolved in the water. Sinasabuyan niya po yung coca leaves na main ingredient ng paggawa ng cocaine after sabuyan ng sementong pulbos. Oh, tandaan niyo po yan ha. Baka, ikaw, Bumbong Marcos, sabihin yung mga kasapakat mo dyan na maggawa na ng sarili nyong produkto para hindi na kayo nag-o-order sa Colombia o wherever. Kung saan yung mga contact nyo. Water. My eyes are burning. ¿Ah? My eyes are burning. Lo hace llorosear. When you see the Look at that. bright white of Now, from there, it's not just, excuse me, it's not just cement, sulfuric acid, but along with whatever is on his shoes, boots, kung nakaapak na siya ng mga ipot, tae, o kung ano-ano pang mga ingredient na dinagdaanan nila, yung mga bagay-bagay na inapakan, tapos inaapak nyo doon sa coca leaves along with the other ingredient. Yan, nahalo-halo yan. Kaya hindi lang yan ang ingredient. Halo-halong ingredient, sangkap yan ang sinisinghot ng mga adik ng coke. Tuloy po tayo. of that finished product. Everyone thinks it looks classy, sophisticated, then they boast and show off to their mates. The arrogance of taking it. I just love to bring them here right now and show them the shit that goes on. You should bring the Bongbong Marcos there, Gordon Ramsay. You should have invited him to bring him there
so that he can see how it is being made. The arrogance of him and his groups of friends and other who user, the arrogance, I'm a social form of being, can afford to buy cocaine. Hindi nila alam, without knowing, na ito'y talagang parang basura, chemical, ang majority laman ng mga pulbos na yan bago nila singhutin. I'm appalled at what goes into it. I mean, the cement was hard enough, but the sulfuric acid. Look at that. This mixture is put into a barrel and doused in gasoline. Gasoline. This is then That's the other ingredient. Gasolina. Look at that. Tingnan nyo pong maigi yung gasolina. left to marinate to draw the cocaine from the leaf. Iminamarinate yung coca leaves along with the cement, pulbous cement, and then the sulfuric acid, and then yung gasolina. Minamarinate po yung mga ingredient na yun. It's like something out of fucking Harry Potter. Does he know who Harry Potter is? ¿Tú sabes quién es Harry Potter? No. No. Thank fuck for that. Fumes. The Fuck. smell coming off that is extraordinary. You just destroyed a lot of people. Raspe. He's high now. He sounds happy. Is he high? Yeah, looks like he Jose is. needs to separate the cocaine from the gasoline using the next shocking addition to the mixture, battery acid. Battery 200 acid. centímetros de agua. Now, that's the most dangerous ingredient. Isipin mong ilagay yan sa sinisinghot nyo, mga adik kayo. Tubig ng baterya. Sa madaling salita. Para maintindihan ng mga sanay magbagong buhay ng mga adik na yan. Tubig ng baterya ang isang sangkap. Isa lang yan sa sangkap sa paggawa ng coke na sinisinghot nyo. Kaya pala ganyan ngayong may ngiwi-ngiwi kayo eh. Wala akong pinagpangalanan. Pangalanan ko na kasi hindi tayo takot. Yung mga taong dapat sinasabi nilang the name that cannot be mentioned, mention natin. Ito, sinisinghot ni Bongbong Marcos yung tubig ng baterya. Literally. I can say literally kasi sangkap yan sa paggawa ng coke, ng cocaine. Tubig ng baterya, semento, sulfuric acid, at kung ano-ano pang nandoon sa butas ng sapatos ng taong gumagawa niyan. Yan ang sinisinghot ninyo. Kaya mag-isip-isip ka, Bongbong Marcos, kung mapanood mo to. Ito siguro kung may email lang ako, i-email ko sa'yo to. Yung link ng videong to. You okay? Bangag na, That battery acid has helped separate the cocaine liquid from the gasoline. So basically the density is like all in water. On top is the gasoline, and underneath 10% of that water is the cocaine water, pure cocaine water, which is going to siphon out from the bottom now. This hose goes all the way down the bottom there. He's sucking it through, and then he's going to sieve that through the final process. There you Mira, go. aquí estoy sacando el agua de apio. See, so that's the clear, pure cocaine water at the bottom of this barrel. Dear. Sipin mo yan. Yummy. Very strong, very acidic, very bitter. Wag nitong gagayahin ha, yung very mga strong. madudunong na naman Wow. nating mga kapwa Pilipino. Pag napanood nyo to, baka Fuck me. may ideya niya Next, kayo kung in paano goes gawin. bicarbonate of soda, which helps to get rid of the ang dali excess lang palang gawin yan gasoline eh. and battery acid. It's giving it a bit of a white colour. Look at that now. Once the mixture is dried, it starts to resemble cocaine for the first time, but there's still more work to do. We have to walk 1 hour back to the village for the next extraordinary stage of the process, and certainly the most risky for him. He needs to gently cook the mixture to take out more of the impurities. All that, Ganyan. picking, gathering, and everything that he's Ganyan he's po worked hard for, ginagawa down ang to this cocaine na little cupful sinisinghot of daw di umano liquid ni Bongbong Marcos. cocaine. I mean, crazy.
Crazy. So he's brought Totally it up to the crazy. boil, and now he's skimming the top again to make it even purer. So it's like almost like a sort of toxic scum that's come off Look at the powder. that. And the actual liquid cocaine looks so much more clear now. It's like this syrup, like a treacle. Almost like you're tempering it, like you're tempering chocolate. Amazingly. Jose spreads Crazy. the liquid onto a tray and allows it to dry. It's Look this at that. paste that is bought by the cartels who control the drug trade. Oh dear. How Ultimately, many? Multiply they'll mo turn it yan. into cocaine hydrochloride after adding a few other chemicals to make it consumable. O, i-multiply The nyo one we yan, started no? first thing this morning. Ilan lang yan sa With mga that gumagawa. huge vat of leaves to this Look tiny at bag. And That's if incredible. that goes into the Jose will market, receive about £30 a week. sa mga This kamay bag ng of mga paste will tao be worth dyan sa roughly kung saan man yan £5,000 on the ibinabagsak. streets of Britain. I've Street seen of some serious Britain, shit in my life mainly. and been to some extraordinary places, but nothing quite on this level. That guy is living on a knife edge. But the sad news is, if he's caught with that bag of paste at the end, that's 20 years banged up. 20 fucking years for that. Oh, well, he deserved it. The guy earns Oh, sana mahuli na tong mga hayop na to. Selfish kind of animal. Iniisip niya yung pamilya niya, hindi niya iniisip yung mga taong sinisira ng produktong pinaggagawa nila. Ilan man sila dyan sa Colombia o kung saan sang lupalop pa kayo naroon. Sana kayo na ang isunod na lutuin dyan at i-marinate kayo doon sa mga ginagawa. Ilublob kayo doon sa isang drum na yon at doon kayo i-marinate. Totoo. Ang milyon-milyon na ang sinira nyo. Mga kabataan, lalo na sayang yung mga buhay, yung mga pag-asa, yung mga kinabukasan ng taong yun. $150 a month. The saddest news today was the fact that the government are giving up on them. You know, they're not repairing bridges, Yeah. they're not giving them any sort of funding. And so these guys have got no option but, you know, to work their arse off locally and produce that cocaine In paste fact, to stay alive. sa ibang bansa po, ay hindi naman linegalize yung cocaine because that's a very high level of class A drugs. Hindi nila kayang illegalize yan. I haven't heard any country na nilegalize. But I heard some country, like I think Thailand, illegalize na nila yung, if I'm not mistaken, with all due respect sa mga Thailanders, yung marijuana. O kaya ikaw, Bongbong Marcos, kung gusto mong magbe-breakfast ka ng Mary Jane, wag sa Pilipinas. At lalong-lalo na wag dyan sa Malacanang. Ang hayop ka, hindi yan lugar para mag-breakfast ka ng Mary Jane. Gusto mo, pumunta ka dun sa Thailand para libre kang nagsisisinghot kung ano man gusto mong singhutin. Saka lumayas ka na nga ng ina. Dinadamay mo pa yung bansa sa kalukuhan mong hayop ka. Tuloy po tayo. That's the sad news. Yeah. Jose is just one farmer struggling to make a living for his family. Most of the industry is controlled by the cartels. They are powerful criminal gangs causing misery and death and responsible for bringing this drug to the UK. No wonder. Next time. Yeah. So dyan, ang ganda no? So ito lang paalala ko po sa mga kababayan natin kung napanood nyo to. Kung napanood nyo po itong documentaryng to dito sa aking vlog or kung sa ITV punta po kayo. Baka ilagay ko mamaya yung link. Puntahan nyo yung link na yun, panoorin yung mag-isa nyo. Ang gusto ko lang ipaabot na mensahe dahil nakita, ang dali lang palang gawin, no? Oo, punta ka lang. Kung may magtanim ka na po, Bongbong Marcos Jr. at yung mga kasapakat mga kajaming mo dyan, magtanim na kayo ng cocoa leaves. So, I don't know kung saan yun nakukuha ang cocoa leaves na yun. Pero, ang isang malinaw dyan ay napakadali palang gawin. Magtanim na kayo, kung marami na kayong ganun, mag-iipon ka lang naman po, Bongbong Marcos, ng mga 500 kilogram na dahon na yun at kakantungan yun ay isang 1 kilogram na lang kasi magdi-disintegrate pa yun, ipiperment nyo. Siyempre marami ka namang alila dyan, di ba? Marami kang alila, madali yung gawin yun. Tapos, budburan mo na,
magpagawa ka yung isang kwarto mo dyan o dalawa o magigit pang kwarto dun sa Malacanang. Total, kontrolado na naman eh. O, gawin nyo ng fermentation, paggawaan ng cocaine, ng coke. O, lagay nyo na yung mga dahon na yon. Budburan nyo, sigurado naman maraming semento si Lacson kasi yung anak niya dati, di ba, smuggler daw yun, di umano. Yung anak ni Lacson, yung smuggler ng semento daw, di ba? Sumikat din yung isyong yun. O, kontakin mo na si Lacson, total ay magkakasapakat naman kayo dyan. Ay, abogado mo nga daw eh. Naging abogado mo na si Lacson. So, kontakin mo na, magpa-deliver ka na ng truck na semento dyan. And then, paudburan mo na yung mga dahon ng coca leaves. And then, sigurado naman, marami kang contact na may mga factory ng gasolinahan o gasolinahan station dyan, mga oligarko, no? O yan ang kontakin mo. Mayroon ka ng source ng semento, si Lacson, yung anak niya. Meron ka pa yung mga gasolinahan. O si si Tota Soto, utusan mo na magtanim, o kaya si si Ben. Si Ben, kilala niyo mo? I'm sure kilala mo yun, Bongbong Marcos. Si Ben, Ben Dalo. Ang pangalan nga, inanuhan ko na yan eh. Ibig kong sabihin, si Boying Remolia. Binaptismoan ko uli yan. Ang pangalan niya, pinangalanan ko siya, with all due respect, a respectable name, Ben. Ben Dalo. Kasi maraming dinadaluhan. So, si Ben Dalo. Yan na, gawin mo siya. Utusan mo magtanim ng coca leaves. Kasi yun, napaka-importante nun. Kasi yung anak nun, di ba, nahulihan na rin ng marijuana, tapos biglang pinalaya, naglaho na lang. Absuelto, syempre. Absuelto agad yan. Ikaw ba naman, anak ng DOJ, hindi ka absueltohin? Kompleto na. Meron ka ng taga-tanim ng coca leaves kasi baka siguro nagtatanim na lang yung anak ni Bendalo para hindi na mahuli sa pagkabibisyo niya ng marijuana, di umano. Di ganun na lang. Sila na. Source mo na ng coca leaves, si Bendalo. Si Pampi, Lacson, kasi yung anak niya daw di umano yung smuggler ng semento nun, di ba? Di umano, accordingly. And then si Tota Soto, I'm sure naman marami siyang mga kilalang mga negosyanteng may gasoline station. Kompleto na. Sulfuric acid. Si na lang siguro. Sinong gusto mong kuning supplier mo ng sulfuric acid? Wag na si Sino yun? Si Barsaga? Hindi si Kiko, yung isa. Mukhang sulfuric acid yung mukha eh. Si Nino. Si Nino Barsaga, gawin mong taga-supply ng sulfuric acid para tapos ibuhos mo sa kanya. Para pumuti yung kulay nun. May taga-supply ka ng sulfuric acid. Ano pa yung ingredient na isa? Carbonated soda. Si na lang pag-supplyin mo niyan, yung isang Rimulya, si John Pick. Para naman pagka sinupplyan ka nun, hindi kaya si Tori na lang. Si Tori na lang pag-supplyin mo ng carbonated soda. Binubudbud yun, di ba? Ang dali lang gawin eh. Di ba? Pero yung tubig sa baterya, hindi ko maisip kung sinong mas magandang mag-supply sa inyo. Alam ko na. Si Browner na lang ang pag-supplyin mo ng tubig ng baterya. Alam mo kung bakit? Ay sus. Laging energetic yun eh. Laging may bateryang magpaliwanag kung ano daw ang advantage dahil alay kayo sa Amerika. Maraming tubig ng bateryang Amerika. Kung kapusin siya, di punta lang siya dun sa mga kasapakat niya, mga kadikit niyang kaungusang dila niyang mga Amerikano daw. Kompleto na, no? May taga, ka na, kasi ganito lang gawin yung cocaine eh. Yung coke na sinisingot mo, Bongbong Marcos. Mayroon ka ng taga-supply ng coca leaves, no? Si Bendalo. Mayroon ka ng taga-supply ng
gasolina. Ng semento, si Lacson, yung anak. Ayun ka ng taga-supply ng gasolina, si Tota Soto. Tapos may isang ka ng taga-supply ng carbonated soda, si John Vic Remulla. Tapos mayroon ka ng taga-supply ng tubig ng baterya. Buo na, okay na yung ingredient sangkap ng paggawa nyo ng Coca para hindi ka na bumibili o umi-score pa sa kung kanino nagpapadeliver. At least gawin mong laboratory dyan, kahit isang kwarto na lang dyan sa Malacanang. Total dyan naman daw kayo nagsisinghot according to your sister. Ganyan ang payo ko sa'yo. It's just a humble suggestion and a humble advice coming from a small, humble vlogger like me. Pero, isaksak mo yan sa tumbong mo. Isaksak mo yan sa lalamunan mo, sa isip mo, na pag suminghot ka niyan, o lumayas ka na dyan sa Malacanang, huwag mo nang idama yung bansang Pilipinas sa kalukuhan mo. O kaya, marami naman kayong mansyon, yung mga mansyon na pinaggagastusan ng pamilya mo nun, ng mga ama't ina mo. Di ba? Yung mga nakaw na yaman nyo, di umano. Sabihin na naman nitong mga ensaymada vlogger na to, na dahil kinokontra ko yung amo nyo ay pro-China na ako. Hindi na pro Duterte na ako. Yes. I admit, I am pro Duterte. Anong magagawa nyo? Sabihin nyo na naman, bayaran ako. Hayop kayo. Hindi ko kailangan ng bayad para kampiyan ko si Pangulong Duterte. Ay kung may pagkakataon na given a chance kung bata-bata lang si Pangulong Duterte, kung may mahika ako, 3 wishes from a genie to come true, ay ang unang wish ko, sa lahat ng 3 wish ko, ang unang wish ko ay si Pangulong Duterte ang maging presidente uli. Pero kinawawa nyo ng mga hayop kayo, pinatapon nyo pa sa ibang bansa. Yun ang isang pinakarumal-dumal, di makakalimutan ng bansang Pilipinas, ng mga taong tulad kong mga mulat sa katotohanan na may malawak na pag-iisip, ang ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Isang kapwang Pilipinong napakagaling sa buong Pilipinas na naging presidente in the history of Philippines at tinangala ng ilang mga sikat at mga tanyag na presidente ng ibang bansa. Pinatapon nyo lang dahil sa kabangagan ng presidente nyo ngayon na si Bongbong Marcos. Sa ulang sinasabi niya, wala siyang kinalaman. Ulul. Lokohin mo yung lelang mo. Pasinghutin mo kaya yung nanay mo dyan sa yung naka-wheelchair. Kasi yun ang isang grandmother of corruption Asan na yung mga jewelries na nakakumpiska tapos it's another story. So yan, ang dali lang pong gawin ng Coke. Kayong mga nakapanood dito, wag yung gagawin to kung hindi, malilintikan kayo. Malilintikan kayo. Wag nyo yung gagawin. Talaga, seryoso ako dyan. May drug addict tayo na presidente. Maliban na lang yung si drug addict na presidente. Tama ka, tatay. Ito na. Dito na tayo magtatapos dahil ay oras di peligro na. Salamat po sa papanood. Kung kayo ay hindi pa nagsasubscribe, ay pansinin nyo naman po yung ibong aking alagang si Parrot. Dahil galing pa po yan sa Colombia at naglayag siya papunta dyan para paalalahanan kayo na mag-subscribe naman po kayo pag napanood nyo. Para lagi daw po kayong alerto, sabi ni aking alagang Parrot. Maraming salamat po sa pamanood. Ako po si Xiong at ito ang iyong katinig. Sa uulitin po muli, wag po kayong gagaya o gawin yung inyong napanood kung paano gawin yung cocaine dahil masama po yan. Hindi ko po pinakita to para gayahin nyo. Maraming salamat po. Sa uulitin po, mag-ingat-ingat tayo lahat.
Try.